no? Na tayo hindi dapat lang dumepende sa gamot na ibibigay namin. Nasa inyo pa rin yung ang pangangalaga ng inyong kalusugan. Mag-araw-araw man ako mag-medical mission kung kayo ay naninigarilyo, nakikipagtali kung kani-kanino, hindi kayo naglilinis na inyong paligid, walang mangyayari sa isang medical mission. Ang medical mission parang band-aid lang ito na tinatapal. No? Tinatapal, pansamantala. Pero ang totoong kalusugan ay sa pangangalaga ng bawat isa. No? So, yung sinasabing healthy lifestyle. No? Na kung alam niyo na walang maitutulot ang paninigarilyo sa katawan, itigil nyo na yan. Kung alam niyo walang maitutulot ang pagkipagtalit kung sino-sino man, itigil nyo na yan. Habang marami kayong katalik, no? Paiba-iba, mas malaki ang chance na kayo magkaroon ng cervical cancer, magkaroon ng gonorrhea, syphilis. Ang worst is AIDS, na wala sa kayo, wala pang gamot. No? So kami mga doktor ay nakakagawa lang ng paraan sa abot lang ng aming makakaya. Pero kung kayo mismo ang sisira sa sarili ng katawan, alam naman ninyo ang katawan ay isang templo ng Panginoon. Kayo din ang sumisira niyan. Tama? So, kaya huwag din tayo umasa na puro gamot lang ang ang sagot sa ating kalusugan. Ang totoong gamot ay nasa paso. Nasa paso. Bakit? Ba't ko nasabing ang totoong gamot ay nasa paso? Butika sa paso. No, ibig sabihin, nandyan sa paligid ang magbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagkain ng mga gulay, no? Preskong gulay, prutas, at napakaraming mga halamang gamot na kung alam nilang gamitin, kahit hindi ako bumalik dito ng 10 taon, hindi kayo mamamatay. Tignan niyo yung mga ibon. Wala naman doktor sa ibon, pero napakatagal bago mamatay. Dahil ang kinakain is masustansya, mataas sa antioxidants, no? Prutas. Kaya huwag natin kalimutan yung biyaya ng Diyos, yung sa